As in bungad talaga ubo. Okay, I'm lying right now in bed, a little tired. This this whole day is a blessing, of course. We don't have to view a day na parang mabigat dahil lang sa talagang mabigat. I mean, yes, this is a day na talaga napagod ako ng gusto. Maraming nasikaso kanina at in fact nakapagpahinga ako bandang hapon na lang, bandang afternoon. But I really have to do it everything, to inspect everything ng mga pinapagawa dito. And yet, syempre, sa biyaya ng Panginoon, sabi ng Bible, I can do all things through Christ who strengthens me. Not doon sa pwede kong ibigay na kakayanan, no, sa mga tayo pong lahat, hindi doon sa bagay na pwede nating gawin, okay, and pwede nating ipagmalaki, di ba, na kaya ko, no, hindi. The more na iniisip mong kaya mo, the more na papalpak ka, kaibigan. Involve the Lord Jesus in everything you do, because that's my uh, tawag dito, advice sa ating lahat. Involve Jesus because Jesus wants to be involved in everything sa buhay mo. At napaka-gentle po niya. If you don't want Him to be, to be involved sa mga bagay na gagawin mo, hindi naman siya maghihimasok. Tell Him, Lord, kakain po ako. Sabihin mo, halimbawa kakain ka sa Jollibee, kakain ka sa McDo. Lord Jesus, pupunta po kami ng McDo. Sama po kayo, Panginoon. O, si Jesus naman lagi nandoon. Pero, I mean, iba yung ina-acknowledge mo na nandyan siya. Ina-acknowledge mo yung presensya niya. Tandaan mo, once na born again ka, Jesus is always with you. Pero, ibang bagay yung ina-acknowledge mo niya. Lord Jesus, thank you very much. You're here. Diba? Saluhan mo ko, Panginoon. Yeah. Pero ang pagsalong gagawin ng Panginoon sa atin ay i-bless niya tayo. Ay, ayan po ang maganda diyan. Okay? So, simpleng payo lang po, especially dito po sa mga nakikita po natin na pagbabago sa mundo. Nasa last days na po tayo. Huwag natin kalilimutan yan. Yan po ang dapat naisip ko po kasi na bawat preaching ko, sasabihin ko, nasa last days na tayo. Okay? Hindi last day ha. Last days. Hindi pwede maging last day kasi ang pinaka last day ng mundo ay yung mawawasak ng earth. Pero hindi pa darating yon. Okay? Why? Dahil hindi pa naman dumarating yung tinatawag na pagdagit sa atin o yung rapture. The rapture will happen anytime. Actually, yan pong hinihintay natin na next big event na magaganap dito sa, siyempre sa mga believers, magaganap sa ating mga mananampalataya. Sad to say and sorry to say, yung mga hindi believers ni Jesus, maiiwan pong talaga dito at ang rapture po ay talagang hindi para sa kanila sapagkat ang rapture ay para sa mga believers lang ng Panginoong Hesus, mapahudyo kay mapahintil. Okay? Sino po ba mga Hudyo? Siyempre yung mga taga-Israel na pinili ng Diyos na bayan, no? Pero sino ba mga Hentil? Pag hindi ka taga-Israel at hindi ka Hudyo, Hentil ka, which is tayo po yon. Okay? So, walang Hudyo, wala nang Hentil, basta nanampalataya kay Kristo as Lord and Savior, naniwala na Jesus namatay sa cross para bayaran ng mga kasalanan nating lahat, maliligtas po tayo sapagkat ang kaligtasan po hindi sa mabubuting gawa kundi na kay Jesus lang po talaga. So yung mga nanangan sa katotohanan na nanampalataya kay Jesus dahil sa ginawa niya sa cross, yan po ang mga mararapture. Tayo po yon. Pero sad to say, yung mga nagmamalaki sa kanilang works, yung sinasabi nila, pwedeng ganito, pwedeng ganyan, kaya ko to. Okay, yan po yung sinasabi ko po kanina sa opening ng video natin na the more na iniisip mong kaya mo, alam mo kaibigan, the more na hindi mo kaya. Yun ang katotohanan dyan. You need a Savior. Alam mo kaya binigay ang law kay Moses para gamiting salamin para ipakita sa atin kung gaano tayo kasama at kamakasalanan na kailangan natin ng tagapagligtas. At dumating na nga po ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, at siya po ay namatay nga po sa krus ng Kalbaryo at binayaran ang ating mga kasalanan.
Okay, awitan natin siya ha. I hope hindi ako copyright claim. Kung copyright claim, okay lang po. Sasabihin ko naman kay Jesus yun. Okay. Kanta lang po tayo. Narito dahil sa'yo, narito dahil sa'yo, narito upang awitan ka, narito dahil sa'yo. Narito dahil sa'yo, narito dahil sa'yo, narito upang purihin ka, narito dahil sa'yo. Dumating ka sa buhay, minsan isang araw. Dumating ka sa puso, tuloy naging daan. Ang sabi mo sa'kin, di mo ko iiwan. Narito dahil sa'yo. Dumating ka sa buhay, minsan isang araw. Dumating ka sa puso, ngayoy naging daan. Ang sabi mo sa'kin, di mo ko iiwan. Narito dahil sa'yo. Narito dahil sa'yo. Narito dahil sa'yo. Hirap po umawit pag nakahiga, no? Pero okay lang po. Sa Panginoon, acceptable yan. Yun po, na-miss ko ang awitin yan. Whenever we sang that song, nung dati sa Bible study, nagiiyakan yung mga first-timers sa Bible study. Dahil it means narito dahil sa'yo. I mean, nandito tayo dahil kay Jesus. Tapos nandito yung parting dumating ka sa buhay minsan isang araw. Yun yung na-born again ka. Yun yung na-born again tayo. Diba? So, simula noon, hindi na tayo iniwan ng Panginoong Yesus. Lagi siyang nandito para sa atin. Loves na loves tayo ni Jesus. Okay? So, marami pong salamat sa inyong pagtunghay. Although, talaga, sasabi ko, mag-vlog nga ako. At least latest vlog, hindi yung re-upload lang. Ayan, kaya, medyo pagod ng konti. God bless.